Manny Pacquiao, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez. Mga natural, bantamweights o featherweights kung tingnan, pero patuloy na umakyat ng timbang at nagmarka ang mga laban sa kasaysayan. Nagsimula ang lahat sa unang pares ng bakbakan ng mga nasabing mandirigma noong February 19 taong 2000. Unification bout sa Super Bantamweight o Junior Featherweight Division sa pagitan ng kampyon sa WBO na si The Babyface Assassin Marco Antonio Barrera at WBC title holder Eric El Terrible Morales. Undefeated, 35-0 ang kartada ni Morales dito at 2 lang ang talo ni Barrera, pero nalasap niya ito sa iisang tao lang, kay Junior Jones na natalo na rin dati ni Morales. Dahil dito, underdog ang status that time ni Marco, pero pagdating sa actual na bakbakan ay naging magkasing level lang ang tema. Naging bakbakan ng 2 sundalong nais mabagsakin ang kalaban. Toe-to-toe, tunay na aura ng Mexican boxing ang naganap. Parehong tumama ang signature punches nila, left hook ni Barrera at kanan ni El Terrible na nag-knockout noon kay Boxing Hall of Famer Daniel Zaragoza. Marami ang nakakabilib na highlights sa laban, pero sa lahat ay itong susunod na aksyon ang pinaka nagmarka sa inyong lingkod. And with great regularity, and suddenly the drama changes again. Morales landing 5 or 6 midnight hands. He missed the state record, earned another. Barrera appears to be weary, trying to weather this storm. And suddenly at center ring, Morales takes over. Fight with his right hand. Nanalo si Morales dito via split decision. Naging kontrobersyal ang laban na to dahil marami ang nagsabing si Barrera dapat ang nanalo, pero close fight ito at kontrobersyal din ang slip na tinag ng referee as knockdown sa last round. Morales' career. And that could be the difference in the fight. That could be the difference in the fight. I didn't see the punch. Left hand inside. Morales knows he's got to do something dramatic right back, but he's only got 15 seconds to do it. 12, 11, 10. Despite sa kontrobersya, ang bakbakang ito ay naging Fight of the Year at naging unang installment pa lang na magiging monumental trilogy ng 2 buksingero. Sa 4, sila ang unang nag-stand out sa worldwide scene at pound-for-pound rankings. Sa mga panahong ito ay nagpapataas pa lang ng ranggo as contender Super Bantamweight Division ng ating pambansang kamao. At lahat ng naging laban niya sa taong 2000 ay nandito lahat ginanap sa Pinas. Habang si Marquez naman, the year before ay bigo sa isang world title fight laban kay Freddie Norwood. At pagkatapos ay naging regular contender lang muna sa featherweight division na pinagharian that time ng kaking boksingero na si Prince Naseem Hamed. Dahil nahihirapan ng i-maintain ang 122-pound super bantamweight limit, ay nakapagdesisyon si Morales na umakyat sa 126-pound featherweight division at pagkatapos ng ilang laban ay naging WBC featherweight champion. Si Barrera naman ay naging 122-pound champion ulit at nakapag-decide ding umakyat later ng timbang sa sumunod na taon. Unlike Marquez, ay nabigyan agad si Barrera ng bigating oportunidad na makasagupa si Prince Naseem Hamed na may hawak ng lineal featherweight title. Underdog si Barrera rito dahil first bout niya ito sa featherweight division tapos isang sikat na knockout artist at pound-for-pound fighter agad ang kanyang hinarap. Si Hamed ay naturing din ng the ring na 46th greatest puncher sa kasaysayan ng boxing. Pero pahaliwala ito kay Barrera at sa halip na ma-intimidate sa usual na antics ni Hamed ay binigyan pa niya ito ng boxing lesson. Panalo si Barrera
Vaya na namas desisyon at dahil dito, in-expect agad ng mga boxing fans na kalaunan magtatagpo ulit sina Barrera at Morales. Ang talo ni Hamed kay Barrera ang nag-iisang talo niya sa kanyang boxing career. Sa taong 2001 ay pareho ng featherweight champions sina Barrera at Morales. June ng taon ding ito, nabigyan na pagkakataon si Manny sa isang world title shot laban kay Lelo Liduaba na IBF light featherweight champion sa panahong yon. Undercard po ito sa laban ni Oscar De La Hoya kay Javier Castillejo at unang laban ni Manny sa Amerika. Hindi sana si Manny ang makakalaban ng kampyon pero ang tadhana na mismo ang pumabor sa ating People's Champion. 2 linggong notice lang ay siya ang pumalit as challenger. Underdog pero ang naging resulta ay bugbog serado, duguan ang kampyon. Naagaw ni Pacquiao ang IBF title ni Liduaba via 6-round knockout to then become a 2-division world champion. Si Marquez naman ay hindi pa rin nagiging world champion pero regular featherweight contender pa rin siya habang nagtatrabaho as accountant. Oo, pinagsabay ni Marquez ang pagiging profesional na boksingero at pagiging accountant. Siniguro niya talaga una ang kanyang edukasyon bago i-full-time ang pagbuboxing dahil ayon sa kanya, hindi niya raw alam kung ano ang magiging takbo ng kanyang karera sa boxing lalo na't di raw naging successful ang kanyang tatay sa sport na to noon. Ay katwiran ang pahayag ni Marquez lalo na't hindi pa siya sumisikat sa Mexico di kagaya sa spotlight na nakukuha ng dalawang kapwa niya Mexicano na sina Barrera at Morales. Taong 2002 nang maikasa ang inevitable na rematch between Barrera at Morales where linyal, the ring at WBC featherweight titles ang mga nakataya. Classic din ang laban at grabe ang naging bakbakan nila kagaya ng nauna. Nanalo rito si Barrera via unanimous decision at dito ay nalasap ni Morales ang kanyang kauna-unahang pagkatalo. Pero naging kontrobersyal din ito at ngayon naman marami ang nagsabing si Morales daw dapat ang panalo lalo na't mas na-dominate niya raw talaga ang first half ng bakbakan. Naging isa ito sa mga best fights ng taong yon pero binitawan din ni Barrera ang WBC title na kanyang nasungkit dito. Dahil dito, naging kampiyon ulit si Morales nang talunin niya si Paulie Ayala para sa nabakanting WBC featherweight title. Dinipensahan ito ni Morales ng ilang beses bago umakyat ulit ng dibisyon. Si Manny naman ay patuloy na dinipensahan ang kanyang IBF Super Bantamweight title na alam na po nating nakuha niya kay Liduaba. Pagkatapos niyang madipensahan ulit ang nasabing titulo kontra sa unbeaten Mexican contender sa Emmanuel Lucero na pinataob ng ating pambansang kamao sa 3rd round, ay si Manny na mismo ang nagpahayag na gusto niyang sagupain si Barrera. First of all, I want to fight Barrera. Samantala, patuloy naman po ang pamamayagpag ni Barrera sa pound-for-pound list dahil sa mga panalo niya over Eric Morales, Kevin Kelly at Hall of Famer Johnny Tapia. Naging isa siya sa top 3 best pound-for-pound fighters kasama ang ibang boxing legends na sina Roy Jones Jr. at Bernard Hopkins at naging top boxing icon sa Mexico. Hanggang sa nasagupan niya ang tornado ng Asia. Pacquiao is not backing off again. He's got it. Here comes that last corner. The last corner, man, is up on 11th round TKO ang sinapit ng Mexican star sa kamay ng ating pambansang kamao. Dahilan para makasama sa wakas si Manny Pacquiao sa pound-for-pound list ng Ring Magazine. straight left to the center. Sa parehong taon na na-upset ni Manny si Barrera ay nabigyan na rin sa wakas si Marquez ng chance ulit na maging world champion na makalaban niya para sa bakanting IBF featherweight title ang 4-time featherweight world champion na si Manuel Medina. Pinanalo ni Dinamita ang laban via 7th round TKO. Pagkatapos ng isa pang laban ay nagkaroon agad siya ng unification bout kontra Derek Gainer kung saan nanalo siya via technical decision at naging unified IBF and WBA World Featherweight Champion.
Dahil sa pagiging kampyon, ay tuluyan na niyang iniwan ang full-time job bilang accountant at dinidika na ang sarili ng buo sa mundo ng boxing. So kung ating babalikan, 2003 ang naging huge break ni Manny at Marquez. At dahil walang kinakatakutan ang dalawang warriors na to ay hindi talaga maiiwasan ang kanilang banggaan. Sa sumunod na taon, 2004 ay naikasa ang kanilang laban. Linyal, Ring Magazine at dalawang major bets ang kanilang pinaglabanan. Ang laban na magiging unang yugto pala ng kanilang apat na digmaan. Hurt or dazed. No, but he's still standing in the same position to get him on a straight foot. Another one out of Manuel Marquez has been knocked twice. And he's on balance again. Pacquiao Pinabagsak ni Manny si Marquez sa unang round ng 3 beses. Pero ang counter-punching ability naman ni Marquez ang patuloy na tumuligsa sa ating pambansang kamao sa mga sumunod na rounds. Kaya kahit na bumagsak si Marquez ay naging draw ang laban. Laban na dinakdakan din ng kontrobersiya dahil sa pagkakamali ng isang hurado na nag-score ng 10-7 sa first round pabor kay Manny instead of 10-6 na dapat sanang tali pag 3 knockdowns ang nakuha. Kung hindi nagkamali ang judge na to na nagngangalang Bert Clemens ay siguro walang third or fourth fight na nangyari sa pagitan ng dalawa at naging unified champion sana ang ating pambansang kamao sa featherweight division. Gayunpaman, ang laban na to na naging 2004 Fight of the Year candidate ay nagbigay ng hint sa mga boxing fans na isang rivalry na naman sa lower weight class ang yayinig sa mundo ng boxing at sasaway din sa rivalry ni Barrera at Morales. Taong 2004 din umakyat ng timbang si Eric Morales sa 130-pound super featherweight division. Pagkatapos niyang matalo kay Barrera ay naging sunod-sunod naman ang kanyang panalo hanggang makuha niya ang IBF at WBC super featherweight titles. Pagkatapos namang matalo ni Barrera kay Manny ay nabuhay ulit nito ang kanyang spot sa pound for pound list. Nang umakyat naman siya ng timbang at tinalo ulit si Morales sa kanilang epic na trilogy. Naparitiro rin niya ang former world champion and the ring fighter of the year, Paulie Ayala. Ang pangatlong laban nila ni Morales na ginanap noong November 27, 2004 ang tumalo sa laban ni Pacquiao at Marquez para sa Fight of the Year na karangalan. Sa taon ding ito, nagkasabay na ang mga pangalan ni Pacman, Marquez, Barrera at Morales sa pound for pound rankings. Mga boksingerong matuturing nating mga prinsipe sa featherweight division ng kanilang henerasyon. Sa sumunod na taon, 2005, ay si Manny naman ang umakyat ng timbang na nagresulta eventually sa isa pang bersyon ng rivalry sa apat na mga featherweight princess na to. Si Manny at Morales naman ang nag-square off first installment sa isa pang makasaysayang trilogy. Dito ay natalo na outbox, duguan ang ating pambansang kamao. Isang talong nag-udyok din sa kanya na palawakin pa ang arsenal o armas sa pagkikipagdigma. Sa patuloy na gabay ni Manong Freddy Roach ay kakaibang Manny Pacquiao o nakatunggali ni Morales sa rematch ng sumunod na taon. Dito ay na-knockout niya si Eric Morales, pinakaunang stoppage loss sa record ng batikang Mexicano. Sa parehong taon din, ginanap ang rubber match nila kung saan alam na nating napasuko ni Manny si Morales sa loob ng 3 rounds. Dahil dito ay naging 2006 Fighter of the Year si Manny at naging dikit na sa pagitan ni Manny at Floyd Mayweather Jr. ang pagiging numero 1 sa mesa ng pound for pound. Habang si Morales naman ay nawala na sa listahan dahil sa sunod-sunod na talo. Sa taong din ito, that is 2006, natanggal naman bilang pound for pound fighter si Marquez dahil sa talo niya sa Indonesian boxer na si Chris Jan. Kaya silang dalawa ni Morales ang natanggal habang si Pacquiao at Barrera na 2 taong sunod-sunod na daripensa ng pagiging super featherweight champion ay nanatili pa rin sa prestihiyosong listahan. Oot, natanggal si Marquez sa pound for pound list pero pagkatapos niya maging champion ulit sa featherweight at talunin din ang isa sa ating mga Pinoy boxers na si Jim Rex Haka, ay umakyat naman siya sa super featherweight division taong 2007 at dito ay una niyang nakalaban ng kapwa Mexicanong si Barrera. Laban na nadumina ni Marquez at nasungkit ang WBC super featherweight title. Dahil dito, nakabalik ulit si Marquez sa pound for pound rankings. Lumaban ulit si Barrera kay Pacquiao sa nasabing taon para ma-revive sana ang kanyang elite na status. Pero natalo ulit ito kaya tuluyan na siyang natanggal sa pound for pound list.
Umakyat naman si Morales sa 135-pound lightweight division pero natalo kay David Diaz na naging future opponent ni Pacman. Ngayon ay si Manny at Marquez na lang ang natitirang mga super featherweights sa pound for pound rankings. Kahit na mas mataas ang ranggo ni Manny sa Ring Magazine, ay si Marquez naman ang may hawak ng WBC title that time at si Manny ang number 1 WBC contender. Kung kaya't hindi na mapigilan ang muling sagupaan ng dalawa. March 15, 2008, nanalo si Manny sa laban via split decision at ang knockdown na to ang naging major difference sa laban nila. Key sa panalo ni Pacman sa matindi at dikit na bakbakan. Gusto ni Marquez na magkaroon agad ng pangatlong laban pero giit ni Pacman ang unfinished business ay finished na raw. Umakyat pareho ang dalawang boksingero sa lightweight division kung saan tinalo ni Manny si David Diaz para sa WBC lightweight title at tinalo naman ni Marquez si Joel Casamayor para sa The Ring at Linya lightweight titles. Patuloy sa pag-akyat ng mga dibisyon at nagdala ng mga impresibong panalo ang dalawa, lalo na si Pacman na naging 8th Division World Champion pagkatapos niyang bugbugin at talunin si Antonio Margarito. Natalo niya rin sina Oscar De La Hoya, Ricky Hatton at Miguel Cotto. Dahilan para makamit niya ang Fighter of the Year Awards sa mga taong 2008 at 2009. Sa kabilang banda, nabiguman si Marquez na talunin si Floyd Mayweather Jr. taong 2009 ay linikom naman ito ang dalawang major world titles sa lightweight division at tinalo mga maaangas sa nasabing division na sina Juan Diaz at Michael Katsidis. Ang unang laban niya kay Juan Diaz ay ang naging Fight of the Year sa taong 2009. Habang ang knockout win ni Manny kay Ricky Hatton ang naging 2009 Knockout of the Year. Si Barrera naman kahit nagkaroon ng dalawang panalo pagkatapos ang talo kay Manny ay natalo kay Amir Khan sa nasabing taon. Dumating ang taong 2010 matapos ang talo niya kay David Diaz para makakuha sana ng titulo sa ika-4 na dibisyon ay lumaban naman ulit si Morales. Nagkaroon ng isa pang panalo si Barrera sa taong ito pero mas naging aktibo at impresibo ang naging run ni Morales na nagdala ng 3 sunod-sunod na panalo, isa via 6-round knockout. Parehong lumaban sa light welterweight o super lightweight si Barrera at Morales sa taong ito habang si Marquez ay bumalik naman sa lightweight division. Si Manny naman ay patuloy ang pambubugbog sa mga higante sa welterweight at junior middleweight divisions. Dahil sa sunod-sunod na panalo ni Morales ay umugong ang balitang magkakaharap na finally sa ring ang dalawang Mexican legends, Morales at Marquez. Ang tangi at nag-iisang match-up na hindi natin nasaksihan sa rivalry series ng 4 na featherweight greats. Nagpakita ng interes si Morales na gusto niyang labanan si Marquez. Pero mas interesado si Marquez sa pangatlong laban niya sa ating pambansang kamao. Sa taong 2011 naman ay lumaban ulit si Barrera at nanalo via second round technical knockout over Jose Arias. Dahil dito, inakala ng ilan na target ulit ni Barrera na mapalaban para sa isang world title fight. Pero nagretiro ito at ang panalo niya over Arias ang sadly naging huli niyang laban. Mas naging aktibo na rin siya bilang isang boxing commentator. Si Morales naman ay nabigyan ng pagkakataong sumabak muli sa elite na kompetisyon sa laban niya kay Marcos Maidana. Alam na nating nagbigay ng magandang laban kay Mayweather. Pinahirapan ng husto dito ni Morales ang mas bata at kilala na power puncher. Nanalo man si Maidana pero ito ay sa pamamagitan ng majority decision at mas marami ang humanga kay Morales dahil sa magiting at solidong performance nito sa labang naging Fight of the Year candidate din. Lumaban ulit siya sa parehong taon at naging WBC Super Lightweight Champion nang talunin niya si Pablo Cesar Cano. Dahil dito ay nakamit ni Eric Morales ang pangarap na maging kampiyon sa 4 na magkaibang dibisyon. Pagkatapos itong makamit ni Eric Morales ay sumunod naman ang pangatlong laban sa pagitan ni Manny at Marquez kung saan naging kontrobersyal na naman ang resulta ng pagkapanalo ni Pacman, this time via majority decision. Sa sumunod na taon, 2012, ay natalo si Morales ng sunod-sunod sa kamay ng undefeated pausbong na Danny Swift Garcia, isa via decision at isa naman via 4th round knockout. Sa pareho ring taon ay kontrobersyal na natalo si Manny in the hands of Timothy Bradley at pagdating ng Disyembre
ay na-knockout ni Marquez. Isa ito sa mga pinaka-thrilling na laban sa kasaysayan at umani ng karangalan na Fight of the Year at Knockout of the Year. Laban na nagpaluha sa mga avid Pinoy boxing fans sa buong mundo. Laban na nagpatulog saglit sa ating pambansang kamao. Taong 2013 ay plano sanang bumalik ni Morales para sa isang farewell fight pero di ito nangyari at tuluyan na ngang nagretiro sa boxing ang Mexican legend. Marami naman nagsasabing magretiro na rin si Pacman pagkatapos matamo ang nakagimbal na knockout kay Marquez. Pero di ito nagpatinag at lumaban ulit sa buwan ng Nobyembre taong 2013 kontra kay former world champion Brandon Rios at comfortably nanalo ng unanimous decision. Sa pareho ring taon ay naglaban ang parehong tumalo kay Manny na sina Bradley at Marquez. Dito ay tinalo naman ni Bradley si Marquez via split decision kaya si Bradley at Manny naman ang sunod na nagharap. Nanalo si Pacman sa rematch at rubber match nilang dalawa. Sa kabilang banda, pagkatapos ang talo kay Bradley ay lumaban ulit si Marquez kay Mike Alvarado at nanalo via unanimous decision with a knockdown. Ito ang naging huling laban ni Marquez. Gusto sana niyang bumalik ulit pero sabi niya hindi na raw kaya ng katawan niya ang makipagsagupaan dahil na rin sa injuries. Kaya tuluyan na siyang nagretiro. Si Manny naman kalaunan ay nagtala ng 2 talo, puro kontrobersyal, kina Jeff Horn at Mayweather. At nagtala rin ng mga imposibong panalo laban sa mga mas batang kampyon. Taong 2019 ay ginulat ni Manny ang mundo matapos pabagsakin ang then undefeated defending WBA welterweight champion Keith "One-Time" Thurman kung saan nanalo si Pacman via split decision at naging lehitimong world champion ulit. Nagbalik si Thurman at nanalo over Mario Barrios via decision. Barrios na sinagupa naman ni Manny para sa WBC welterweight title in his comeback fight after a 4-year layoff and a loss to Yordenis Ugas. Labang na uwi sa tabla. Labang marami ang nagkomentong panalo raw dapat ang ating pambansang kamao. Ilang laban na lang ay tuluyan na talagang mamamaalam sa mundo ng professional boxing si Manny. Siya ang last man standing among the 4 boxing greats featured sa videong ito. Marami-rami rin talaga ang naibigay na memory sa atin ng 4 na featherweight princess na to kahit na sa labas ng ring. Nakagawa pa nga ng komersyal noon sina Manny at Eric Morales kung saan sinabi ng Mexicano na wala kang katulad Manny. Nagkaroon din ng aktual na sapakan sina Morales at Barrera at parang naging mortal na magkaaway kasagsagan ng rivalry nila. Pero ngayon ay nagkaayos na rin ang dalawa. May mga ilang boxing fans na naghahangad na sana magkaroon daw ng exhibition bout ang Morales versus Marquez, ang missing link again all throughout sa rivalries nila. Nagpatutsada rin ang bawat isa sa kanila kung sino ang mas naging maganda ang performance laban kay Pacman. Ayon kay Morales, hindi niya raw kinailangan ng 4 na laban bago talunin si Pacquiao. Sagot naman ni Marquez, naging 4 lang ang laban nila dahil kontrobersyal ang naunang 3 at kailangan talaga ng isa pang laban na decisive na tatapos sa kontrobersiya. Pero sino kaya ang nanalo kung nagbangga ang dalawang ito noon at nasa primary nila? Katanungang hanggang imahinasyon na lang sa ating mga boxing fans. Gayun pa man, di maikakaila na sa 4 na liyong ito ay ang ating pambansang kamao pa rin ang masasabi po nating pinaka-accomplished na boksingero at sure na may pinakamataas na ranggo sa kanila sa listahan ng mga greatest fighters of all time. 13 laban lahat sa kabuuan. 13 labang nagbigay ng matatamis at mapapait na alaala sa atin. Mabuhay ang boxing! Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo po kalimutan mag-follow o mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell. God bless!